Okay everyone, andito na naman yung favorite niyong tandem, Kristan, Tito G, and this is not not financial financial advice. advice. Okay, Tito G, yung huling nagkita tayo, may mga pangyayari din na nakakagulat dito sa Pilipinas ano, yung Binance, Ang init wala na niyan. daw sa ano, sa Google. Google Play Store. Tapos ano ibig sabihin nun 'pag wala na sa Google Play, hindi mo na mada-download? Hindi ka na pwede mag-download. Siyempre wala na available na na app dun sa Google Play Store if you're using Google Play Store. Pero what if you download it from another source, puwede ba yun? Pwede pa rin, but of course it will be risky kasi nga wala siya dun sa Play Store. You don't know kung may virus and all. O kaya hindi mo alam kung yun nga legal na Binance na app o hindi. That's true. Kasi remember yung Google, meron siyang parang Google Protect na verified. So Yes. yung mga apps doon are being vouched by Google kasi nga binerify nila yon. So if you're downloading it from other sources, medyo siyempre may risk involved. Yes. Kasi baka for all you know, skin na lang yan. Pero sa likod niyan, hindi pala Binance yan. Kung kanino mo nalang binibigay pera mo, biglang mawala. Kaya guys, hindi ko sinasabing gawin yun na nagtatanong lang ako. And ang advice si Tito G is, dahil wala na sa Google Play Store, huwag mo na gamitin yung Binance. Besides, marami namang ibang options eh. Yes, Marami pa ano, naman, 'di ba? I mean kung gusto mo ng mga international unregulated exchanges, hindi ko sinasabi gawin niyo 'to, And by the way, banggitin na rin natin dito 'no, hindi tayo sponsored na kahit sinong international exchange. and even the local exchanges, wala pong sponsorship dito na kung may mababanggit man kami, hindi po yan sponsored, pero kung gusto nila mag-sponsor, pwede. O puwede, oo. Hindi natin sinasabing hindi Yan puwede. Ang sinasabi sinasabi lang natin ay hindi kami sponsored. Kaya kung kahit may magsabi na, "Ba't niyo binabanggit?" Hindi binabanggit lang namin kasi totoong meron naman 'yun. Yes, yes. Pero kahit nga link wala, kahit na ano, binabanggit lang natin para lang alam niyong lahat yung mga unavailable at hindi available. Available, Oh. So kasi kunwari wala ng Binance, meron pa namang OKX, may Bybit, Bybit, may may BitGet, Bexy. puwede naman. Pero mukhang lahat baka dun din umabot ano, dahil nga mukhang may crackdown talaga dito sa Pilipinas. Actually, kanina umaga, I was reading an article from Bitpinas way back noong 2024, February 2024. So that was 2 years ago. Okay. That was the time na nag-start yung crackdown kay Binance na na-ban yung Binance websites Yes, Philippines. 2024 na pa. 2024, February 2024. 2 taon Dalawang na. taon. So after 2 years, Bilis. dito naman sa Play Store, di ba? So hindi na siya accessible sa Play Store kasi dati nung na-ban siya sa website, you can still access it pagka na-download mo yung Yeah. app, di ba? So ngayon, wala ka ng choice kasi kung hindi mo na pwedeng i-download yung app. Pero yung mga existing users na meron na silang app dun sa phone nila, they can still use it eh. Pwede pa nilang gamitin yon. And kanina nga sa live ko, sabi ko, ang magkukulang na lang is yung mga updates kasi syempre wala ka nang ma-receive na update from the Play Store. Yes. Oo, kasi hindi na available eh. So, alam mo after 'di ba yung mga apps regularly nag-a-update Nag-update yan eh. yan, oo. Oo, so pagka wala ka na na-receive na update, eventually hindi mo na rin magagamit yung app. Yun. Oo. Pero, 'di ba binanggit ko na na-try ko at may update ang Binance na pwede mo i-update, i-alert ka through the app, may update, tinap mo, pero pupunta siya to an external site kung saan pwede mo i-download yung update and then pagka-tap mo na downloaded na, install, then babalik siya sa Binance app to install na the update. So pwedeng i-update pala. Okay, so sa loob ng Binance app 'yon. Yes, galing sa loob ng Binance. So importante kasi na gawin nyo to sa loob ng Binance app. Kung yung update ay outside of the app, medyo kaduda-duda na yon. Pero kung within the app, kung saan naka-login ka, then ano yan, walang problema yon. Ako hindi na ako makakapag-update kasi matagal ko nang dinilit. Yung app. Yung app. Wala akong Binance. I don't have a Binance app simula nung Wala ka ng Binance account. noong 2022. So kumbaga, pinull-out mo lahat ng pera mo sa Binance. Sabagay, no? Kasi marami naman options. Bakit pa kailangan ng Binance, ano, kung tutusin? At saka para sa akin, ako lang, again, hindi to sponsored. Makulit na ako dito kasi, alam mo naman, may nag-aano tong mga regulators natin. Ang babait nila eh. Kaya, gusto ko talaga yung OKX. Okay, oo. Kasi mas maganda yung user interface niya. Talaga ba? Oo, Ako halos maganda. sa akin pare-parehas lang eh. Hindi, maganda sa OKX kasi. Hindi kasi ako nagte-trade actively ng crypto. Kaya hindi ako masyadong ano dun sa interface. Ay, hindi ako kasi, alam mo, sabi kwento ko lang sa'yo, yung sa OKX kasi, may parang calendar siya. Na-imagine mo, isura ng calendar na grid, Everyday makikita mo magkano ang kita mo o talo mo. Per day. So everyday, parang nag-journal ka, pero ito Nag-journal. siya rin nagsasabi sa'yo how much you made that day or how much you lost that day.
Oh, Oo. magaling nga. Hindi ko alam yung feature na yan. Yeah, tapos do'n mo makikita magkano Q4, January, magkano kinita mo na. Oo. O yun, so gano'n ka-detalye at ang ganda tignan, ang simple lang kaya gustong-gusto ko yung OKX. Oh, alam mo na susunod na mo. Oo nga, wag ko na nga banggitin baka mamaya sumunod pa yun, eh. Wala. Oo, 'no? Biro lang po. Oh, hindi, pero okey, so pag-usapan naman natin yung mga ano, mga local exchanges. Kasi ang nangyari nga dito ay pumupunta na nga yung mga bagong pumapasok sa crypto sa mga local exchanges. Oh, kasi kung bago ka, siyempre you don't have any kumbaga, options na pwede mong i-download yung app. Let's say, Yep. Binance kasi yun siya yung sikat na sikat, eh. Yes. So, wala ka na makikita sa Play Store. Although sa App Store daw meron pa 'no, yung Binance. Oo. So, but then again kung bago ka, siyempre yung iba diyan na lagi tatanong, eh, paano nga naman kung mawala? Mm. Paano nga naman kung hindi na nila ma-update? So, yung magkakaroon ka siyempre ng konting hassle kung yun pa rin Yes. pipiliin mo. Yun yung ano, Pero yun, so challenge. sa mga local exchanges ano, mas mabilis din yan talaga 'pag bago ka, 'di ba? Yes, for me. Kasi ano, yung KYC niya mabilis, tapos yung pag-connect mo sa bangko o sa e-wallet, ang bilis. So, to be able to buy crypto using a local exchange or local wallet is so fast. Kasi ano siya, eh, even yung peso mo puwede mo na ibili diretso ng Bitcoin, eh, 'di ba? Yes. So yun yung advantage naman ng mga local exchanges. Oo. You know, even me when I was starting, banggitin ko na Coins.ph kasi ako nagsimula, eh. Hmm. Back in the day, I think this was 29 if I'm not mistaken, no 2019 siguro, 2018, 2019. Wala pang trading platform Wala. coins. Oo. Puro convert lang yun. Yes. So swipe mo lang, 'di ba? Pero peso na siya, convert it to Bitcoin, gano'n siya. So 'pag meron na akong pera, de-deposit ako sa Palawan Express, Union Bank, yan lang yung mga pinupuntahan ko, kaya 7-Eleven yung Oo nga. kaka-cash Oo, niya, 'di ba? cash in talaga dati, Gano'n oo. lang yun dati, wala pang GCash nun, hindi Wala pa pa. puwede mag-cash in sa GCash nun. So, once na makakapag-deposit ka sa Betur yung pangalan, naalala Yes, ko, oo, yeah, oo. Betur Inc. Maki-credit na yun dun sa account mo, tapos puwede mo nang i-swipe, puwede mo nang i-convert to Bitcoin. So dun lang ako nagsimula, eh, dun sa mga local exchanges. You know why? Kasi since galing ako sa PSE, hesitant ako na, mag-try nung mga hindi regulated nung time na kasi siyempre Binance hindi ko alam yung Yes. Binance. Sabi ko, paano nga kung sino hahabulin ko kung mamaya takbo yung pera Oo. ko. Meron pang isang acquaintance na introduce sa'kin no'n na parang MetaMask, eh, during that time, pero hindi ko rin naiintindihan yung MetaMask. Okey. Okey, so, parang decentralized wallet. Sabi niya, "Oh, i-deposit mo 'tong pera to somebody else's account, tapos ike-credit niya sa'yo yung Bitcoin." Parang gano'n lang yung bilihan ng Oh my Bitcoin nun. God, okey. So sabi ko, "Ayoko." Nakakatakot yun, oo. Natakot ako. Pero nakita ko yung coins, ta's nakita ko nga regulated by Oo nga. BSB et cetera. So sabi ko, "Oh, sige dito." Kahit papaano nagkaroon ako ng confidence. Pero siyempre hindi ka pa rin nag-all-in, pinakiramdaman ko pa rin baka mamaya, 'di ba? Gano'n siya, and until 2021 na, yun na, na-introduce na ako sa Binance. Nakita ko na yung mga ibang international exchanges. So Ok dun naman ako nag-active trade ng Yes. crypto. Kasi sa local exchange ka, 'di ba, wala pa nga sila nung trading platform during that time, puro swipe lang. So bodega, talagang dun ako nagbodega back in the day. Ganun pala ang Oo. kuwento. Sa'kin naman nag-umpisa kasi ako sa Abra. Oo. Naalala mo pa yung Oo, Abra? oo. Yun, dun ako nag-umpisa. Mm. Dun naman, medyo na nga na-realize ko iba talaga yung risk profile natin. Risky pala ako. 'Pag sabing uuwi ka ng account, okey lagay agad ako pera kapag ka ano, sige lagay lahat yan, gano'n. Pero wala ng Abra ngayon ata, eh, Wala na, wala na. ah. Nung buting nakaalis ako nung meron pa. Kasi dun umalis ako dahil nga nung time na yun, finreeze yung account ko. Dahil, whatever na, may basta, naging suspicious daw yung transactions ko. Pero So, nakuha mo naman? nakipagtalo talaga ako para makuha yung pera. So, may isa pang taga-Abra insider na sinabi, "Sir, eto na lang gawin natin. Gawa tayo ng bagong account. Ililipat natin, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Ayoko ng ganyan. Gusto ko legal. Ba't niyo finreeze yung account ko?" Dun nung na-freeze yung account ko, na-realize ko talaga gaano ka-importante ang isang self-custody, decentralized wallet. Kasi sabi Yes. ko, hawak nila yung pera ko, wala akong masabi. Tapos nag-i-email ako, walang sumasagot.
Limang araw yun, halos 7 matagal, isang linggo yun na nagpa-panic ako, nakakalagay ko lang ng pera tapos finreeze. So, nung finally na unfreeze yung account, agad-agad nilabas ko lahat ng pera ko. Sabi ko, "Screw you." I brought it to ayun, nag-ano na, unregulated exchange ako. Malakas ang loob ko naman sa unregulated exchange kasi nakita ko sa kanila ay ang laki nung capital nila, ang laki nung pondo nila at yung volume ng transaction sa kanila na sabi ko, ang liit-liit ko lang dito, hindi nila ako pagpipiestahan, hindi naman ako pagkakakitaan na 'tong mga 'to, kinikita ko magkano kinikita ng mga 'to in transaction fees per day? Tens to hundreds of millions. Anong gagawin nila sa ano ko, wala pang transaction fee nila sa isang araw, sabi ko kaya dun na ako. Dun yun ang parang naging ano mo, dun nagpapalakas ng loob mo na kasi nga ang laki ng volume Oo, ang 'no? laki ng volume. Saan ko nakita kung Transaction. gaano kalaki 'tong mga exchange na 'to. They're doing billions Mm. of trade in a day. Sabi ko, anong gagawin nila sa pera ko? Hindi na ako gagaguhin for wala man lang $1,000,000. Ano gagawin nila do'n, 'di ba? And then tsaka in fairness din dun sa mga, foreign exchanges 'no, yung mga reputable ones. Kasi I've seen them na pagka nagpu-pull out sila into one jurisdiction, like for example, I think Binance in Ontario, Canada before 'no, last cycle, nung hindi na sila magse-service dun sa certain jurisdiction na yun, in-advisean talaga nila lahat ng users to pull out their funds. Wow, they even Sab tell you to pull yes, out the yes. funds. Sabi nila, "Oh, by this time hindi niyo na maa-access, so by this time dapat alisin niyo na yung mga funds ninyo." So yun yung advantage din pagka siyempre reputable Yes. exchange na gamit mo, 'di ba? So hindi naman talaga tama ka, hindi nila isasalang-alang yung yung pera mo, kukunin nila para dun sa Tasya lang yan, eh, oh, para sa talaga kanila, para eh. sa kanila. Oo, eh, kaya gano'n. Yun. Pero yung coins naman, nakita ko din yun nung around the same time na nakita ko yung Abra. Tapos nakita ko sa coins, sabi ko parang ang hirap nung interface. Parang ang basic, ano ba 'to? Ano ba 'to? Para siyang Wallet ano, ba 'to o crypto ba 'to? Hindi ko maintindihan kung ano gusto niya maging nung time na yun, eh. kasi para siyang ano, parang ako nun ang intindi ko para siyang forex lang, eh. Kasi Hmm, you're exchanging your peso to Bitcoin. You just swipe it, walang oo, order book, walang ano, kung ano man yung exchange rate na yun na oo. yun. So para ka lang nagpopore, parang foreign exchange na nagpalitan ka talaga ng diretso peso to Bitcoin. Yun lang yung intindi ko. Pero sa akin ano, gumanda sa akin yung coins nga nung binili na ni ano, ni Wei Zhou. Nung binili na niya, nangyari talaga nakita ko, gumanda yung interface, tapos naging crypto na siya, Mm. crypto wallet. That's based in the Philippines. Natuwa na ako, saka bumalik ako. Bumalik na ako nun, tapos andun pa pala yung account ko. Sabi ko, buhay pa pala yung account ko. Ayan, so ngayon naglalagay na ako doon. At saka yan na yung aking entry and exit sa Philippine Sa market. Philippines. Kasi in the Philippines, ang maganda lang sa coins kasi ngayon na nagugustuhan ko is pwede kang parang GCash, di ba? Pwede mo, yan, that's your e-wallet. Mm, Hindi mm. mo na kailangan i-move yung pera from coins.ph to GCash or Maya. From coins, pwede mo nang gastusin directly. So, yun ang gusto ko doon. Yun ang isa sa mga nagpalakas ng loob ko kaya ginamit ko si Coins. So bukod nga siyempre nakita ko supervised by BSP. Tapos sabi ko, "Uy during that time puwede mong gamitin pambayad ng Meralco, eh," Yes, 'di ba? Meralco, oh. Oo. Sabi ko, "Worst case scenario, kung hindi man lang ako makalabas dito, bayad ang Meralco." 'Di ba? Yun na nga, ang dami ng mga iba't ibang mga service sa Ngayon yata marami na 'no? utilities na pwede mong gamitin pambayad. Mm. So, dahil doon, kaya sabi ko, iniiwan ko na lang doon. Ano pa yung point na lalabas ko tapos may mga transaction fee, direkta from there, pwede mo nang bayaran. From crypto, pwede ka magbayad. So, Mm. kaya ginagamit ko yun for that. Parang yan yung ano ko nga, yan na yung ano ko, gateway ko for all my Philippine transactions. So, yun. Kahit papasok ka, palabas, lahat yung ginagawa ko for coins. Pero, alam mo, ano, Tito, ang problema natin ngayon ay mas malaki kaysa sa mga pagbaban ng mga exchanges, eh, yung price ng Bitcoin. Last time na nag-uusap tayo, I mean, alam naman natin bear market. Pero yung huling nag-uusap kami, naalala ko pa 'to, eh, sabi ko kay Tito, "Tito, hindi siguro bababa 'to." Sabi ko 74. 74, tinitignan ko yung line in the sand ko, 74. May ng konti, bumaba below 70. Sabi ko, 67, line in the sand, hindi na yan bababa. Putya, umabot ng 60,000 per Bitcoin. That's lower than the previous all-time high. Ano, nasaan na ba tayo, Tito? Ano ba problema? Bakit ba tayo umabot ng ganyan? At how low can this go? Alright. So,
I think last time that we were here, we both agreed that we are in a bear market. Yes, Kasi at mga, least yun, alam na natin. nag-agree tayo kasi Oo. yung mga previous episodes natin, We're like, talagang medyo ano tayo, di ba? tataas o bababa, Tatas double tap o hindi. ganun tayo doon. Kumbaga, so at least last episode established natin, yeah, we are Bear market. we are in a bear market. Okay. Ngayon, sinasabi mo kanina, 'di ba, na breach niya yung kanyang previous all-time high which was 67 something ganon ano. Yes. Bumaba ka ng 60. So normally nangyayari naman talaga 'yon, nabi-breach talaga 'yon. Kasi usually marami mga stop loss doon sa area Yes. na 'yon, sa tawag ko doon SR flip area, yung support turn resistance or resistance turn to support, which is pag nabi-breach nagti-trigger yun ng massive pa na price moving to a certain direction na pababa pa kung pababa yung presyo, mas tumutulak pa siya pababa kasi nga maraming mga liquidations doon sa area na yon. Mm. So in-expect mo talaga na nabi-breach, no? So looking at the chart, meron akong laging tinitingnan na parallel channel. This was way back nung last year pa. Nag-uusap tayo, 'di ba? Sabi ko sa'yo, I think dalawa lang yan. It's either a blow off top or double top. Bakit yun nasabi na double top? Kasi because of that parallel channel. No? Sumusunod lang si Bitcoin sa parallel channel na yon Hindi pa nabe-break. na hindi pa nabe-break. So sabi ko, most likely, ito na yan. Kasi that's why last year, di ba? Sinabi ko sa'yo, ako, nagpangalaka, ako, nag-TP na ako. Oo nga. Alam mo yan, nag-take profit na ako. Although, syempre, hindi naman guaranteed na bababa na ba. But as a technician, since nakita ko na andito na siya sa area na kung saan pwede na siya mag-correct anytime, I took profit na dun sa, actually maaga ko at 90 to 105, I took profit na eh. Oo, alam mo marami nag-criticize sa'yo nun Mm. Oo, para sabi nila wala, pessimist to si or bearish to si Tito G. Nag-take profit na, grabe. Umabot pa ng 120 plus. Ngayon, alas na tayo. Ito marami na naman Magagalit sa'yo, sige ka. Kasi, kasi nag-start na ako bumili ulit eh. Nag-start ka na. Tito, sige nga. So, unang-una, sige, ano ba? Sa tingin mo ba, bababa pa to below 60? There's a probability that Okay. we will still go below 60. But kasi ako as a position trader, I do DCA during bear market, DCA in, I bodega during bear market, and then I DCA out during bull market. Okay. Hindi ako yung bottom na ba to, bibili na ako all in. Hindi ako ganun eh. So once na makakita ako ng certain level na comfortable ako na pwede pa itong bumaba pero I can still buy at Yep. lower price. So bibili lang ako ng bibili. So may allocated capital ako for that and yung time horizon. Okay. How do I do my DCA? So meron akong capital na inallocate ko for position trading ng Bitcoin. So dinivide ko lang yung by 15. 15 months. 15 months. Because I'm going to buy every month For 15 for months. 15 months. Okay. Supposedly, ang iniisip ko, magi-start ako dapat, sabi ko baka second half of 2026. Pwede na siguro mag-start. Kasi normally, yung bottom, based on the cycle, based on the historical price of Bitcoin, nagbo-bottom out siya 1 year after niya mag-peak. Okay. Peak at October 2025. So most likely ang bottom October 2026. So sabi ko, mga July pwede na to kasi hindi na siguro Okay, lalayo yung okay. presyo doon. But na-shock ako dun sa drop na Bitcoin na mabilis papunta ng 60. Kasi yung 60 level na yon, sabi ko somewhere dito sa SR flip area, I can start buying. Dahil tumama na. Dahil tumama Even though hindi pa tumama in terms of timeline, kasama mo July, napaaga ka. Napaaga ko. Dahil tumama na sa price point na sinasabi mong at this price I will buy. Yes. What makes you think na it's not, baka hindi pa nga ito yung pinaka-low? I mean, when I say pinaka-low, but what if this is not even within the range of the low? What if yung totoong low niya ay much, much lower, like half of it? I can still buy. Okay. Kasi nga naka-allocate ako eh. Okay. Naka-allocate ako na kahit bumaba pa siya, I can still buy kasi for the next 15 months eh. Nakaano ka naman for 15 months. Okay. Naka-ready ako na
I'll pull the trigger every month, every long red candle. Pag may nakita ka ulit sa March na long red candle, nandun ako. Nakaando ka. For every long red, ando doon ka. Di ba every month may long red candle na Yes. si Bitcoin? Di ba? Kahit naman ng bull market, may long red candle yan eh. Lalo ngayong bear market, may mga long red candle yan. So pagka nakakita ka, maaalala mo si Tito G, ay nandiyan si Tito G. Di si Tito G, every red. Yun, dito na si Tito Pag G. long red, ay nandiyan si Tito G. Sige Tito, tanong ko sa'yo. So bakit ba 15 months? I mean, I'm sure people are wondering, why not 12? Why not 8? Bakit 15? Ang eksakto eh. Ang range sana na tinitignan ko was 12 to 18. Okay. So 1 year to 1.5 years. Nung kino-compute ko yung funds ko, sabi ko mukhang magandang pang 15 lang to kasi para hindi ako nalilito. So, yun lang yung logic ko. Yun lang yung logic ko. Sabi ko para at least equally itong ganitong amount na round number binibili ko every month. Hindi na ako magbubutal kasi sabi ko pagka dinivide ko by 12, magbubutal-butal pa ako ng point something. Sabi mo, dinivide ko doon by 15, hindi na ako mag-iisip. Tito naman, akala ko tuloy baka may reason dahil ang bear market natin is 15 months long and after that, aakit na ulit. Kala ko yun, hindi doon. Hindi. Walang Yun, ganon. yun. Ako, gusto ko kasi lagi pasimplihin lang eh. Di ba? Kasi, even after matapos yung 15 months, there's a probability that we're gonna stay pa rin. Pwede namang, kasi di ba, yung bear market, mahaba yan eh. Yes. So, pwede mag-sideways pa rin. Pero tapos na ako mag-DCA, pero nag-move pa rin siya sideways. Pero relax ka na. Relax ka na. Pwede sideways pataas na yan or may dun sideways na mahaba. I don't know. Basta yun yung plan eh. What's important, lagi ko sinasabi to eh. What's important is, pag gagawin mo tong pagdi-DCA, is meron kang plano. And para pag dumating yung time na kailangan mo nang mag-DCA, i-execute mo na lang yung plan. Yes. Similarly, when I took profit last year, sabi ko, 90 to 105. Yan lang ang target price ko ng Bitcoin eh. Na last cycle eh. 90 to 105. Nung tumama na 90, I sold some. I took some profit. Tumama na 105. Ito, para sa akin, sagad na yun eh. Inubos ko na. Umakyat ng 120. Masama ba loob ko? Hindi. Kasi profit na yun eh. Yeah. Din-execute ko lang yung plano ko eh. And I'm happy kasi every time na ginagawa ko yun, na in-execute ko yung plano ko. It works out. Yes, it works out. But, DCA is not for everyone. Ito nga, kasi mahirap mag-DCA kung hindi mo naiintindihan yung asset na binibili mo. Okay. Diba? Kasi, if you don't understand, for example, ako, Bitcoin, inaral ko, sabi ko, ang tagal na nito. Yep. Diba? So, nandito pa rin. Tapos ngayon, may mga institutions na. So, sabi ko nga, Bitcoin for me is a prime digital property. It's like your land banking. Pero at least you can buy a fraction eh. Yep. Diba? So, inaral ko siya. So, I'm confident na kahit bilhin ko siya for the next 15 months at bumaba pa yan ng, let's say, 40, sabi mo bumaba pa ng 30, I can still hold kasi nga, inaral ko. And that's number 1. Number 2, kailangan yung time horizon mo mahaba. Diba? Kumbaga, yung capital mo na ilalock in doon sa asset na yon is hindi mo gagamitin, let's say for ako. Hindi mo kailangan. For the next cycle, for at least 4 years, for one cycle. Diba? Na pwede mo talagang iwan yun doon eh. Iwan doon. I'm comparing it dito sa mga assets, no? Yung mga real world assets. Like for example, diba? Ang pinakamadali is condominium, for example, diba? So, when you're buying a condominium, it's either there's an agent na sasabihin sa'yo, "Oy, Chris, ito, tataas ang value nito, Di ba? Palaging ganun eh. Kasi ito yung developer niyan. Tapos ito, yung value dun katabi, ito na yung value, ito pre-selling pa lang. Kumuha ka na. Di ba? So, ikaw, iniisip mo, sige na nga, kukuha na ako. Di ba? Pero before ka na kumuha, before ka na kumbinsi ng agent, inaral mo din muna eh. Di ba, nasan ba yung location niyan? Okay ba talaga yung presyo niyan? Reputable ba talaga yung developer niyan? Etc. Di ba? So, even if now that the condominium market is medyo soft ngayon eh. Medyo soft ngayon yung condominium market natin, hindi ka na shake out kasi inaral mo eh. Di ba? So, although, syempre, during that time, you're very bullish eh. Di ba? Parang sinasabi kasi, real estate, hindi bumababa yan. Kasan ng pagkasan. Di ba? Diba? Until nahit na yung peak ng real estate. Okay? Then yan, medyo nagsa-sideways yung price, diba? Little lower, medyo. Bumababa ka ng konti, But you can still hold it kasi una, kung inaral mo, convince ka na okay, matino yung developer niya, number 1. Number 2, yung money na nilagay mo doon is not something na kailangan mo
maybe in the next 10, medyo mas mahaba nga lang pag real estate, Yeah. 'di ba? Maybe in the next 5 or 10 years di mo kailangan, okay? Ang nakikita ko lang na difference ng Bitcoin from this real estate is sa real estate kasi you cannot buy a fraction, eh, Yes. 'di ba? Dito kasi you can buy a fraction. Yep. Let's say for example, ah, let's say Chris nag-allocate ka ng let's say 1 million pesos, 'di ba? Pagka naubos na yung 1 million pesos mo na pambili ng Bitcoin, you can hold yung Bitcoin. Labas mo sa exchange, hawak mo na yung Bitcoin, Yes. 'di ba? Tapos antayin mo na lang kung aakyat ba yung presyo Oo. tsaka mo ibebenta. Ah, sa real estate kasi siyempre kung 1 million lang yung pera mo at halimbawa ang presyo is 2 million, Mm. hindi puwedeng yun lang. Kailangan mo talaga mag-shell out hanggang sa matapos mo yung term. Yes. Hanggang sa matapos mo, eh. So, something na dun ko siya kino-compare, eh. But bottom line, kung basta inaral mo siya, whether it's real estate, it's stocks, it's bonds, 'no, it's Bitcoin, hindi ka mashi-shake out, eh, na whatever happens, eh. Kasi in any market naman talagang may volatility, eh, 'di ba? Mm. May volatility, it goes up and down, 'no? So, basta inaral mo siya, confident ka, you can hold. So, yun yung ginagawa ko sa Bitcoin. Right, okay. That makes sense, ha, okay. And ngayon yung price ng Bitcoin nga, ano tingin mo ang low natin? I would say based on chart 'to, based on technical, kaya ako napabili sa 60 last time nung bumaba ng 60, sabi ko puwede, kasi ano na siya, eh, it's nearing the bottom of my parallel channel that I Hmm. created, so probably near yun, but I don't think 60 is the bottom. Worst case scenario, there's a line in the chart at around mga 48,000 Grabe naman, as our area. 48. Wow. Puwedeng Pero weak lang yan tingin mo? puwedeng Isang yes, bounce yan, mabilis? mabilis, puwedeng isang mabilis na 'yun. Worst case scenario, if there will be really a disaster in the global Black swan. economy, oo. No, hindi black swan, eh, disaster in the global economy. Let's say you entered into a recession or stagflation, et cetera. Maybe we'll see it, mga 40, 37, mga gano'n. That's the worst case scenario. That's the Worst na Oo, talaga yun. oo, yun na yun. So, Oo. if you're let's say, if you're doing DCA kasi, you bought at 60, it goes down, for example, to 50, Aha. it goes down to 40, you just buy and buy. Tapos bumaba, let's say, worst case scenario, bumaba ng 30, Hmm. 'di ba? Eh, may pambili ka pa, yun, Ayun, bad, oo. 'di ba? Ang kagandahan kasi sa DCA, you buy more kapagka mababa yung presyo, kasi Right. mas marami ka nabibili pagka Yup. mababa, and then you buy less pagka mataas yung presyo. 'Di ba? Okay. Kaya ang dali niya it's not easy, again, it's not easy kasi kailangan mo ngang aralin, pero for me, 'pag newbie ka, yun ang isa sa mga pinakamadaling gawin, yung pagde-DCA. Yes, oo. And sa bear market kasi siya ginagawa. Oo, at saka no-brainer siya 'pag gano'n. Ah, Basta may plano ka, sundan mo yung plano mo, and then wala na, hayaan mo na lang, let it go once na nabili mo. Actually, yun nga ang sinasabi ko sa mga newbies ano, like, kung magde-DCA ka din, isipin mo rin kung magkano yung kaya mong itabi buwan-buwan. Kasi yung mahirap dito, hindi, karamihan kasi dito hindi naman alam how much should I put aside for, say, for Bitcoin. Ano ma-a-advice mo in terms of magkano? Let's say for example, para meron namang idea yung mga tao. Let's say yung isang nanonood ngayon makes 100,000 a month. Magkano tingin mo ang pwede niyang itabi for Bitcoin? kailangan kasi meron ka munang, ibang funds na may I don't wa yung iba they call it emergency funds, eh. Okay. But at least you have an extra, may buffer ka muna Okay. na fund bago ka mag-start sa Bitcoin. Okay. Kasi you will never know, eh, 'no, Ang na kailangan mo, oo. kung kailan mo kakailanganin. So, importante na inaaral mong mabuti yung cash flow mo. It's not advisable, of course, even if you're earning, let's say, 100,000 pero you're spending 90,000. You're Okay. spending Okay. 95,000, 'di ba? So, it's not advisable na mag-start ka mag-Bitcoin ng, sige, yung 5,000 ko lalagay ko na Oo agad sa nga, Bitcoin, yun 'di nga ba? inisip ko pero hindi So, din. hindi siya, it's not a function of how big your earning is, but it's really a function of how much are you willing to keep when buying Bitcoin. Alin Hmm. yung hindi mo kakailanganin? Let's say for example, you're earning 100,000.
ang hindi ko kakailanganin in the next, let's say in the next 5 years is 5,000 a month. Okay. Even kahit ano mangyari, mag-collapse yung economy mo, wala na ako ng trabaho, etc. Hindi ko kakailanganin yung 5,000 na yun. I can Hmm. spare that 5,000. Hmm. Pwede. 'Di ba? Pero kung gagawin ko nga na 50,000 yun every month, 'di ba? Lalagay ka ng 50,000 every month, hindi mo kayang i-spare yung 50,000. Right. Mahirap. Okay. Baka mamaya masira lang yung kotse mo. Ay, teka muna, benta ko muna yung Bitcoin, 'di Oo. ba? Oo. Pero kasi kung isipin mo, no, kung sabihin natin 100,000 yung kinikita mo sa isang buwan, tapos naglagay ka ng 5,000 naman, kaya dapat yun. Kasi 5,000 para ka lang bumili ng kape araw-araw. Yun nga. Oo, parang kape lang yan araw-araw pag kinuwenta mo yan eh. So sa presyong yun, o di okay, titabi mo na. O kung may kotse ka, parang gas lang yan eh. So isang karga mo pa lang ng gas ngayon, magkano na? Halos 4,000 na isang karga mo pa lang ng gas. Ikaw hindi mo ako maintindihan eh, kasi naka-EV ka na eh. Oo eh. Pero one day mag-EV na ako. Malapit na, malapit na. Malapit na kita Oo. makumbinsi. Oo, malapit na. May mga tinitignan pa ako mga iba pang options. Okay. So ngayon, Bitcoin na ba tinitignan mo, Tito? O may mga iba ka pa bang tinitignan mga assets o mga ibang crypto? Right now, Bitcoin lang. Okay? Really? So, Yes. wait. Sinasabi mo wala kang binibiling, like for example, yung second best, Ethereum. Wala. What about Solana? Wala. Wala ka nun? Wala. Zero? Zero. Wow! Zero. Zero. Talaga? Kasi, like sinabi mo nga, what if bumaba pa yung Bitcoin, di ba? Kasi pag bumaba pa yung Bitcoin, mas malaki pa yung ibababa ng Ethereum at saka ng Solana eh. At kung yung Oo. Ethereum at Solana mas malaki, paano pa yung mga iba pang Paano pa yung altcoins? iba? Oo. Mas malala pa. Yes. So, ang tinitignan ko, kasi last cycle, nangyari na sa akin yan eh. I bought altcoins too early. And it went down the drain. Nung nag-recover si Bitcoin, hindi na nag-recover yung mga altcoins na nabili ko. Mabuti na lang, marunong ako mag-switch kasi nung may nakita akong RWA noon, which is Ondo, I switched most of the losses. Loss na eh. Talagang sabi ko, wala na to. So I switched yung mga losing position ko doon sa isa and mga dalawang coin yun eh na nilipat ko doon and doon nakabawi. So kaya sabi ko, this cycle, I will never do that again. I'm gonna wait Natuto ka na. Bitcoin to bottom out. Kasi makikita mo nga, kaya sabi ko sa'yo, based sa historical price ni Bitcoin, nagbo-bottom out yan ng October. Yeah, So maybe I can start buying next year ng altcoins sa ako hahanap. right. I may not time the bottom ng mga alts na yan. Yeah. And I'm okay with that. Pero gusto ko, bibilin ko sila pagka paakyat na si Bitcoin. But you only will buy that. Okay. Hindi siya yung priority mo, in other words. Kumbaga parang siguro kung nabili mo na yung mga Bitcoin na kailangan mo bilhin, sabi mo, oy, nasa bottom na tayo. Baka bumili ka ng pitik-pitik na lang siguro yan, ano? Yes, oo. Kasi I think next cycle, ang magiging narrative will be more on regulation. Okay. Yun mga ganun eh. Kasi tingin ko, kaya I want to focus more on tokens, assets na binubudegan ng institutions, pwedeng paglagyan ng pera ng institutions. Kasi I think ang next play will be more on the institutions eh. So in that case, sinasabi mo nga, Bitcoin. Kasi they're not doing any other coins. And for me nga, ang problema ng altcoins ngayon ay nawala na yung naratibo ng altcoins. Isipin mo, Bitcoin has hit all-time highs. Even at this level, it's still higher than it was during the low of 2022. So, pero yung mga altcoins never recovered, never even had a rally. Hindi man lang bumalik sa all-time high nila noong 2021. Isipin mo yun nag-all-time high ng bago ang Bitcoin, hindi man lang kahit kalahati man lang, hindi. Talagang stuck sila. And I'm gonna name some coins that I have na na-stuck talaga. For example, Polkadot. Umabot yan ng 50. Nung nasa 67,000 na Bitcoin, nasa $50 ang Polkadot. Nung nag-126 yung Bitcoin, hindi man lang nag $10 yung Polkadot. Ganun kalayo. Ngayon, nasa $1 na lang ata. It's ridiculous. That's just one of many altcoins. May iba nga dyan na altcoins ko na delist na. Ang problema, Tito, yung ginawa ko nun, di ba nung bumagsak nung 2022, di ba 90% yung binagsak. 95, may iba, nag-DCA ako. Dinagdag ako, nag-double down ako. Never na nag-recover. Hindi man lang umakyat ng doble nun. Wala. Ngayon, na-delist na nga yun iba. Kaya sabi ko,
Lesson learned na ako. Lesson learned yan. Kaya nga ngayon, hindi na ako bumibili ng altcoins. Wala akong binibili ng altcoins. Lahat ng binibili ko ngayon, Bitcoin lang. Bitcoin. At saka kung bumili ako ng altcoin, pag kumita ako, out na ako. Yun. Yeah. Agad-agad. As soon as kumita, out. Ganun ako sa altcoin. And I really think, Tito, na nandun na tayo sa punto ngayon na itong mga altcoins are all dead. I would say 99% are dead. Meron dyan 1 or 2 na gems na siguro will be the next big thing. Ang tanong, alam ba natin kung ano yon? Hindi. Kaya mahirap magsugal ng malaki doon kasi hindi mo alam which one eh. May isa dyan, siguro biglang puputok yan. Magiging next big thing. Pero kung ano yun, hindi mo alam. Million-million ng mga altcoins yan eh. Kaya sa mga viewers, sa akin lang kung mag-altcoins kayo, mag-iingat kayo dito sa mga altcoins na to. Kahit ngayon, Doge. Oo. XRP. Paano XRP na umabot na ng parang Parang $3 eh. nag-360, parang ganon. Eh. Hindi naman nag-4 ba? Hindi ko maalala. Hindi yata. O, nag-360 or tapos nasaan na ngayon? 180 kalahati. O, so aabot pa kaya doon? We don't know. Oh, not this year. Oo. Maybe. We don't know next cycle eh. Pero ako, ang bet ko nga next cycle will be more on institution and regulation. Yeah. So, anything that is regulated, anything that is being bought by the institutions, kumbaga nasan yung flow ng money na institutions, most likely yun yung mga pwedeng tignan. On the other altcoins naman, kasi may play pa rin eh. Alam mo, I have high respect dun sa mga naglalaro ng altcoins, especially the younger generation eh. Grabe. Kasi iba yung laro nila, yung mga degen, tawag nila degen eh. Degens. Wow. Pero hindi pantito eh. Sabi ko, hindi ko kaya yung laro nila. Kaya very high respect for them. Kasi yun talaga is really more on trading talaga na, and then usually, pag pump niyan, labas ka kagad. And then it happens, usually it happens, US market eh. Tulog na ako nun eh. Yung Hindi pa. ako laro nun eh. I accepted the fact na hindi ko kaya laruin yon kasi hindi kaya ng oras ko. Tulog na ako eh. Kasi meron akong kakilala eh. Meron akong kakilala na last cycle, dun siya pumaldo sa pagdidigen. Oh, wow. Pero talagang in and out. Tapos, kasi di ba yung Solana nun eh, yun malakas eh. So marami mga tokens sa Solana. Small amount, pero small amount lang. Yes. Small amount lang. Pero magaling siya, nakaipon naman siya kahit papano, kasi nga natutunan niya na yung laro. Pero Yes. puyatan talaga. Yeah, yun. Okay. Yun, grind talaga. Hindi rin siya madali. Pero you need to grind. So similar din naman doon sa ginagawa natin, right now ang active na nagte-trade tayo ng gold, active trade natin ng gold. So it's really a grind eh. And yung trading kasi talagang matrabaho siya pagka gagawin mo siya eh. Totoo. Oo eh. At saka pag tinignan mo, para sa akin, I'll say it right now that most of the money I made is the big position trades. Nandun talaga. Oo, hindi, yung mga maliliit, parang lumalabas sa akin, katuwaan ko na lang yun eh. Although, I will make money on it. Pero with the effort, parang hindi ko alam kung worth it. Rather than iwan mo na lang at a certain price, pag pumalo yan, mas malaki yan compared dun sa dine-day trade mo o sinascalp mo. Not saying na it's always the case ha. I'm just saying comparing effort versus reward. Parang siguro on average, pag tinignan mo isang position trader at isang day trader, siguro halos pantay lang kinikita nila. On average. Yes. Pero yung effort, yung isa, kulang ka sa tulog, stress level mo. Yan eh. Tapos pag mawala, pwedeng mawalang malaki, pwedeng kumitang malaki. I mean, may ganun eh. Especially kung leverage ang pinaglalaruan mo dito. Kaya hindi ko alam Tito, kung kung I would advise, unless nga you have the stomach for it and the plan, trading, mahirap talaga pag may leverage. Pag walang leverage, siguro mas okay. Ngayon, for Bitcoin, yun na nga, walang leverage siguro, okay na yun, di ba? Right now kasi kung pababa yung market, syempre, kung walang leverage, hindi ka Hindi ka leverage. makatrade kung Hindi ka walang leverage. Kasi puro long lang, puro buy ka lang. Hindi ka pwedeng mag-short. Medyo mahirap pagka pababa yung market na nasa spot ka. Kasi again, ang gagawin mo, buy low, sell high eh. Yes. So you're gonna sell on every rally. Ang problema, pagka pababa kasi yung market, yung mga baba niyan, talagang dip yan. Yun ang challenge. Ngayon, yung day trading kasi, kailangan mo ma-develop yung skill. Ako
I like na nade-develop yung skill. So yun kasi naman ang sa akin. Kaya I still do day trade. Kasi nga natutuwa ako na na-execute ko yung mga plano ko on a day-to-day Mm. basis. 'Di ba? Kasi sa position trade, biro mo once a month lang ako bibili diyan. I-execute ko yung plano ko pag naka-DCA na ako after 15 months, iintayin ko na ulit yung next bull market Oo. saka ulit ako lalabas, 'di ba? So, ah, kumbaga matagal bago ko ma-develop yung skill, 'di ba? Yes. Pero sa day trade kasi almost everyday almost everyday, not everyday naman may trade ako. Pero doon kasi nahahasa yung skill ko, eh. Kaya Yes. dun ako natutuwa na kahit papaano, 'di ba, yung trading skill mo, yung decision making mo, natututo ka mabilis mag-decide. But I have to agree with you, yung big money kasi talaga is really on the spot and sa position, at least based on my Yeah. experience, 'di ba? And based on your experience, nandun talaga kasi you can sleep well at night, eh. Yun. Yun ang kagandahan, eh, 'di ba? Yun. Sleeping well at night. Yes. Oo. So Tito, okay. So moving forward ano, so ngayon 2026 natin pretty much bear market yung buong 2026? Yes. Yeah. Mm. At yung ano, first time 'to nangyari sa Bitcoin, na first 2 months, January, Feb, we're in the red. First time ba yan? First time Oh, 'to, yeah. Normally 'pag red ang January, February is green, o kung green ang January, February is red. So, pero first time na 2 buwan. pero hindi pa naman Pero tapos hindi ang pa tapos sa Feb. Feb. Exactly, oo, exactly. Baka naman. Oo, maaga pa naman. Pero ang sinasabi ko, we're already halfway through Feb at I'm seeing sideways action na mukhang hindi ko makita kung paano niya malalampasan yung January niya, eh. Kung paano siya makaka-recover past the January levels, hindi ko nakikita sa ngayon. Pero again, malay mo, by the time na lumabas yung video na 'to, baka biglang nag-green tayo. Pero ano, mukhang malabo. Hindi lang yun, by the way, 'pag tinignan mo kasi on bear market, Bitcoin's bear market year, about 8 to 9 months of the year is red. Oo, on a yearly basis, 8 to 9 months is red. During bear market During yan. bear market, 9 up to 9, red lahat yan. So, sa 12 months, 3 lang ang green mo sa bear market. Up to 4 maximum. So, ang tanong natin dito ngayon sa 2026, anong buwan magiging green? At kahit maging green yan, gaano kataas yung green niya to be able to even bounce back from all the reds? Ganun kalaki yung difference. Tapos pag bull market naman, 6 months is red, 6 months is green. Oo, pero ang maganda naman dito kahit 6 months lang yung green niya ang laki. Malalaki. Sobrang laki na yung red niya, pangpahinga lang yun, yung magta 10% down para lang pahinga ng konti, and then banat na naman yung mga 20, 30%, and then bababa na naman ng 10, babanat na naman, ganun yun eh. So yun ang difference. So in 2026, nakikita ko talaga dito is we're seeing about 8 to 9 months of red. Ang hindi ko pa alam kung anong months magiging green. Pero I suspect, Tito, ang tingin mo? Ako tingin ko sa last quarter, we're gonna see green last quarter, eh. At tama ka, napaaga tong 60,000. I thought this 60,000 was going to happen around May or June pa. Nagulat talaga ako, tumama tayo. I mean, tumama na nga ng 60, nagulat na nga ako. Akala ko 67, 64, ngayon 60. Let's base it on the previous cycle. Di ba nag-67 tayo pero bumaba tayo all the way to 15, which broke the previous all-time high of the last 2 cycles from this one. Oh, pero yung last all-time high natin noon was mga 17 or 19, di ba? Pero bumaba to 20 yung last 20 all-time ba yun? Yung ba yun nung 2017. 28, 17? Nung 2017, Nag-20 ba? 20,000, parang nasa ganung range. 19 to 20. Parang alala ko below 20. So, bumaba siya 4,000 from the all-time high. That all-time high. Yes, from that SR flip area. I call it the SR flip Oh, area. SR flip. Okay. There's a previous resistance, which is the $20,000. And then, nung nag-bear market, supposedly, sabi ko kasi, dapat mag-hold yun, eh. Oo Pero nga, bin-reach niya last cycle, umabot siya ng 15,000. Oh. Diba? So, that's about 20% ng binagsak niya. Yes. Okay. If based on that, eto tingin mo, gaano kababa based on that? Kung 67 yung dating all-time high, so mga 13,000, ganon? 13,000 below that?
Kung Mga 60, 54? mga nasa ganun. Baka Mga yung ganun. 48. Mga nasa Baka mag-48 nga, okay. 48. 48 kaya nga sabi ko sa'yo, nagulat ako nung pagbaba ng 60. Kasi natatandaan ko, alam ko na last cycle, binreach niya yung previous all-time high niya na 20,000. Yung previous resistance Yes. na supposedly will be turned into support, binasag niya, bumaba ka ng 15,000. Yeah. Okay. Pero bago niya basagin yon, ang tagal. Nangyari yon na binasag niya, if I'm not mistaken, probably mga third quarter na. Yes. Third quarter na. Ngayon, first quarter pa lang tayo. Remember, 67 yung all-time Yes, high. exactly. O, bumaba ka na 60. So, sino ba naman ang hindi mapapabili nun? Di ba? Kasi nga, ang bilis. Yeah, sobrang bilis nga din. Bilis niya. Totoo. Bilis niya. Ngayon, syempre, yung acceleration na yon, two things. Pwedeng, yun na ba yun? And then we'll go sideways na from there and then a little downward na? Or, yun pa lang ba yung simula na Yes. ang bilis ng bagsak mo, baka may kasunod pa na mas malalim o something na gano'n. Yeah. So, dalawa siya. So, again, hindi naman natin nape-predict 100%, di ba? Kaya ako, importante lagi, inuulit ko, yung plano. Yeah. Di ba? Yung plano. Kasi I don't want to waste this bear market Yes. na, hindi, sige, antay ko, baka bumaba pa, baka bumalik pa ng 37. Oo nga. Baka mamaya may nag-aantay ulit ng 15,000. Di ba? Alam mo yon, yung parang sa akin kasi, pag tumingin ako sa chart, parang tinitingnan ko, realistically, reasonably, mga nasa 48, yun yung level sa chart. So, I'm okay with buying at 60. If it goes down to next month, sana 50. Pinilit ako. Wow. Di ba? Maybe Wow. 55. So, kaya natuwa ako nung sinabi mo na pag bear market, mas maraming red candles, red months di ba? Oo. Pabor yun. Pabor sa akin. Okay, wala, di ba? So para sa'yo dito, just for everyone's knowledge, when you say pag may maraming red candles, on what time frame are you looking at? No, yung sabi mo kanina, on a monthly, di ba? Monthly. Oo. So on a Sabi mo kasi, monthly mas maraming red candle Yes. on a monthly, di ba? On a monthly basis kanina. Mas maraming red months. Red months. Maraming Yes. red months. Okay, but kasi I'm buying on a daily. So, Okay. ibig sabihin, pagka may mga long red candles yan on a daily, doon ako bibili. Oh, okay. Magdadrop yan, mga 5%. Oo. Isang 7% na isang kandilang. Yes. Di pwede na bumili. Hahabulin mo yung mga yon. Pwede na bumili. Nice. Pagising na. Nakaabang ka na. Wala akong abang kasi nga hindi ko alam kung nasan yung area na yon. Oo. Basta antayin ko lang yung long red candle. Yun. Once a month lang naman ako bibili. Yun. Sabagay. Once a month lang naman. Bibili, Nice. Pero minsan kapag matimingan mo na, let's say, bago ka matulog, parang bumababa yung market, ang haba na nitong kandila na to, o pwede na ako mag-abang, may makita ka magandang support, pwede na ako mag-abang. Yun. Okay. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa video namin ngayon ni Tito. And nakikita mo na ang strategy nga ay DCA. Dollar cost averaging. Bili lang ng bili pababa. So nakita mo how it's so different nung bull market natin. Pinag-uusapan natin how to take profit, how to trade it. Ngayon na bear, how to now, paano magbodega. Yun na yung strategy natin. And with that, Tito, salamat sa oras mo ulit and sa mga viewers natin. Baka may gusto kang huling mensahe para sa kanila before we go? Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Belated, Happy Valentine's Day. Oo. At saka Kong Hei Fat Choi. Yan, Yun, kung kayo New Year's din. At sa New Year na to, sana talaga marami makapagbodega ng marami. At humanda na sa susunod na bull cycle na sigurado naman darating no matter what. Lahat to cycle lang naman, di ba? Yes. And by the way, remember lang guys that no matter what we say on this channel, just remember that it's not financial advice. Okay, this is Kristan. This is Tito G. And magkita tayo muli sa aming susunod na episode. See you!